sa programa nyo dyan sa radyo periodiko. Apo, naugma po kami kasi sabi nga ni ang saro sa mga nominees kang ML Party List from Bicol Region, the former Senator and the former Justice Secretary. Ma'am, pakibatiin mo po sa mga kabayan sa probinsya ng Catanduanes. Maray na aldaw po sa Indugabos, mga taga-Catanduanes, mga fellow Bicolanos, Bicolanas dyan sa Catanduanes. Kumusta po kamo? Mahaloy-haloy na po yung last na pagtuman ko dyan. That was in 2016 election campaign. Naalala ko po na I was there, I campaigned there in several municipalities noong 2016, yung sa kuyang first run for senator. Apo, this time tabi, Senator, ano po nagtulak sa imo? Kasi dati kandidato ka for Senator na nasa kulungan ka and this time nasa luwas ka na. Pinili po na maging nominee ng party list rather than Senator. Okay, yung plano ko po kay ito, ang una ko talagang plano ay magbalik lang ako sa private law practice, sa election law practice because I used to be an election law practitioner. Tsaka mabalik sana ako sa pagtuturo sa law school. In other words, I wanted a quieter life ko ta. Kaya lang, nung na-accredit po ang ML, kasi yung ML po, it stands for Mamamayang Liberal. It's the multi-sectoral arm or wing of the Liberal Party. I'm part of the Liberal Party. So na-accredit po last year kan COMELEC for the first time yung ML as a party list. Although, yaon na po yung organisasyon na yan only as an organization, multi-sectoral. Kan panahon pa po ni Pinoy. Because si President Pinoy was also a member of LP. Pero first time po na magpa-participate ngunyan ang ML as party list. Kinaulay po ako kan mga kaibanan ko sa partido. Lalo na po itong dating presidente kan partido na mayapa na po si former congressman from Albay, former congressman Edsel Lagman. Kinaulay po ako ninda na kung maabot mo talagang maging senador, sabi ko talaga, akong preparado na to run again for Senate this time. Yun ang sabi ko sa kanila because nung una, yun ang sabi nila, why don't you run again for Senate? But I declined it. Pero nung sabi nga ninda, okay, since abot mo na mag-run for Senate, why not be our nominee number 1 sa ML? So pinag-aralan ko po ito and napag-isip-isip ko and after mga konsultasyon ko po sa pamilya ko at sa mga allies ko, I said yes. I decided na why not? Because nga parang na-challenge ako first, because pag sinabing party list, ang focus ko yan ay itong mga marginalized sectors. In other words, ang talagang tutuunan mo ng ng trabaho aside from national issues would really be doon sa mga suliranin, mga adikain kan mga nasa marginalized sectors. At ang sabi ko nga, ang ML po, bako lang sarong sektor ang rini-represent. Iba-iba pong sektor ang rini-represent niya. Yung women, yung youth, yung mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, laborers or workers, urban poor, itong mga maralitang tagalunsod, indigenous peoples o mga katutubo, LGBTQIA+, PWDs, saksaka senior citizens. Yan po ang mga sektor. Kaya multi-sectoral arm po, multi-sectoral party list po ang ML. Sa madaling sabi po, Senator, ibig sabihin, hindi national party or regional political party ang ML. Ano kayo? Marginalized? Well, sectoral, and syempre, ang sakop kaya kan party list, even if let's say, naka-accredit ka o naka-register ka rin as regional party list, pero sakop ang national because ang party list, just like senatorial, ay actually national elections. Kaya dapat man na naglilibot sa iba-ibang lugar ka na Pilipinas para ipaarami
samong party list, ano ang mga agenda kan, legislative agenda kan samong party list. Yes, and of course, syempre, national scope man sa Indot, party list yan. And sa Bicol po, ano po yung possible na maihatod nyo or tatawaning atensyon para at least maging inclusive man ng ML sa lado ka mga Bicolano? Iyo po. Since as I said, sectoral po. Let's remember po na yung sektor, yung mga sektor, yung mga miyembro, kan mga iba't ibang sektor na yan na nasa kong na-enumerate, ay ano yan, all over yan. So kada lugar, igwa talagang mga miyembro, igwa talagang mga hali dyan sa mga sektor na yan. Kaya itong mga naisip me na mga priority legislation or legislative agenda for each sector would necessarily benefit any province or any area. Yun, itong magsasaka, for example. Kasi yung magsasaka, ang problema kaiyan ay itong pirming mababang kita. Pero pag itong produkto ay maduman na sa market, sa merkado, ay mataas na ang presyo. So, iniisip mo ang iniisip po para sa one of our priority legislations ay ipropose itong minimum suggested buying price of palay, which should not be less than the maximum suggested buying retail price of rice. Kasi para sa ganyan, hindi talaga magiging mababa. There should be a minimum suggested buying price para tinitipid yung masyadong mababa ang nakukuha na income kan sa tong mga magsasaka para Yung tinatawag na farm gate price. Yes. And at the same time, makokontrol din ang presyo sa merkado. Itong maximum suggested retail price ng bigas. Tsaka yung igwaman kitang problema sa rice tarification law. Ipapa-review po iyan because ano ang naging objective ko kan rice tarification law? Para mapababada ang presyo kan bigas ay they allowed imported rice. Okay. Pero daiman nangyari na napababa itong presyo kan mas kan lalong bigas. tuminaas. Lalo pang tumaas. And then lugi rin at mahirap din sa mga magsasaka kasi nakikipagkompetensya na sinda duman sa mga imported rice. Sa RUPA, Ferg, is yung National Land Use Bill. Hanggang ngunyan, mayo pa kita na National Land Use Act. Pero sa mga LGU, kinukumpel na yan duman sa SGLG. Dapat para maging SGLG ka, dapat may land use ka. Yes, igwa nga ning mga arog kayan insofar as sa mga LGUs are concerned na tama man yan na igwang mga arog kayan ng mga ordinansya o mga local legislation, pero I think bako man gabos. Ang National Land Use Act kasi makokontrol niya itong talagang pagko-convert yung masyadong cases ng pagko-convert kan mga fertile agricultural lands sa, for example, malls, subdivisions, na nakaka-apekto man yan sa environment dyan sa lugar na yan. Yes. So dapat malinaw ang plano. So not just sa LGU, kasi okay kung igwa talagang mga LGU national land LGU land use or ordinance or local laws, pero that's it, kailangan klaro ang national standards kan mga land use na yan. So ako po kan senador pa ako, I filed a national land use bill, pero igwa pong nagkontra. Okay. So hanggang ngunyan ay mayo pa. So example lang yan first, just to give you, just to bring home the point na since sectoral kami, ang gabusman na magiging trabaho ang isusulong ng mga panukalang batas would necessarily affect the regions.
even locally. Uh-huh. Because ang mga sektor ay everywhere. Yes. Kaya nga we decided that it has to be a multi-sectoral party list para mas malawak ang magiging epekto, ang benepisyo kan mga panukalang batas na ipupush ng samuyang party list. So, kumbaga, hitting one bird, one stone, and so many birds. Yes, Hitting many birds in one stone. So, ibig sabihin, although naka-party list kayo, ang sakop yung, kumbaga, yung epekto, yung domino effect down the line. Iyo po. Yun po and I have to tell you na ang ML po talaga igwa na kaming mga naisip ng mga priority legislation for each of the sector. Nag-ano lang po ako ng example. Pero yung sa fisher folks din, kasi coastal man ang Catanduanes. Ang Catanduanes. Agricultural and fisheries ang nandito. Agricultural and fisheries ang primary source of livelihood kan mga tao. Now sa fisher folks po, ang plano is to push for a Magna Carta for small fisher folks. Kaigwa kitang problema ngayon tungkol sa 15-kilometer municipal waters. Igwa kayang Supreme Court decision. And then lately, meron din local court na nag-aalaw ng commercial fishing dyan sa 15-kilometer municipal waters. Nasabi kan fisheries code, we have a fisheries code, 1998 pa. Igwa dyan provision about dapat linilimit yung sa 15-kilometer municipal waters sa mga small fisher folks lang. Dahil dapat yan ino-open for commercial fishing. Pero unfortunately, igwang desisyon sa sarong division kan Korte Suprema na dinideclare as unconstitutional itong provision na yan. Pero we're hoping na igagrant ninda yung motion for reconsideration. Iba at grabe ang epekto kayan sa satuyang mga small fisher folks. Kasi makikipagkompetensya na sinda kan mga commercial fishers with bigger fishing vessels and more suitable mga fishing equipment. Kaya sa plano mi po na Magna Carta for fisher folks, ang saro talaga na provision na lalagay namin dyan is clear and unequivocal provision na nagsasabi na yung 15-kilometer municipal water dapat sa mga small fisher folk man. Tsaka isa pang provision na ilalagay namin dyan sa Magna Carta ay tungkol sa housing settlements kan mga small fisher folks. Ang kabuhayan kan sa tuyang mga mangingisda sa karagatan. Pero sa insinda, nakatira sa mga gilid-gilid lang. Sa mga gilid-gilid lang. And mga yung mga materials, light materials. Shanty-shanty, mga light materials, mga shanty-shanty lang. Na kung igwang makusog na bagyo, nasisira. So dapat igwaman na suitable na housing area para sa inda na magiging accessible rin sinda sa karagatan because that is their primary source of livelihood. With the minimum monthly parang loan yan siguro na monthly mababa lang ang babayaran. Na mababa lang yung parang meron din mortgage plan na talagang dapat mababa lang at kung pwede rin masubsidize kan gobyerno ang mga arog kayan ng mga projects. And even itong mga Ferge, yung mga fishing vessels ninda, dapat ma-improve na rin yan. Dapat ma-incentivize, if not ma-subsidize, ang pagko-construct ng mga medyo malaki-laki naman na mga fishing vessels para sa kanila. Kasi nga, for example, sa West Philippine Sea, because pirmi po kami nakikipag-dialogue man kan mga mangingisda duman sa Zambales, na sinda yung mga naglalayag duman sa West Philippine Sea na madalas sindang iharas at itaboy kan mga Chinese vessels, kan Chinese Coast Guard, no? Or Navy. So,
ang ano nila, ang request nila, sana suportahan kami kan gobyerno na ang mga fishing vessels yung mga maayos-ayos naman, na mga mas malalaki naman. Because they cannot afford, of course, on their own, na mag-construct kan mga araw kaya na fishing vessels. So dapat igwang programa man para kayan na maging affordable because it's subsidized or incentivized yung pagpo-construct kan mga fishing vessels para sa mga maliliit na mga mangingisda. Yes. So yun lang po yung ilan-ilan sa mga plano namin para sa kanila. And it would affect all the entire country, yung mga fisher folks kan entire country, including Catanduanes. Opo. Ihabol ko lang tabi sa farmer senator kasi nakaulay ko mga paraoma, nakatiwangwang sa mga lupa kasi mas lalo ngayang mahal na maray nung mag-uma. Kasi gari expensive na grabe na to the extent na kuminsan maani alos digit na lang. So ano pong pwedeng gibuhunta na dahil kumbaga makompensate man ang sa inang pag-uma? Yeah, yun na nga po kasi itong production cost kasi kaya pirming mataas. Pero ang sabi ko kasubago, itong pirming ang kanilang kita. So dapat igwa talagang minimum yung dapat na buying price sa inda para dai masyadong na bumababa yung kita ninda, and we have to, government must also subsidize yung pag-acquire kan mga appropriate equipment kan sa tong mga farmers. Kaya nga ni alam mo, baka magkaroon tayo ng agricultural crisis na in the sense na aram nindo ang mga kabataan nyo yan abo na na mga mag-engage in agriculture. Even if yung kanilang ama, for example, ay mga magsasakaman, pero abo na ninda to take up agricultural courses because nahihiling ninda the iman nag-i-improve yung kanilang living. So paano yan if yung ating farming population is getting older? What if the time comes na mayo na kita mga parauma, na mga gurang na at saka mayo na, pero wala na yung next generation of farmers. Kaya dapat yung mga agricultural colleges natin ay kailangan talagang nasusuportahan ng tamang pondo para nakakapag-train din kan mga satong mga estudyante na pwede silang maengganyo to also engage in agriculture para yung mas na rin yung mechanized yung agriculture na igwa talaga sila ng mga karapat-dapat na mga equipments for farming. Apo. Ma'am Senator, may hapot na ako kasi ang Catanduanes pinagdeklara almost 2019 yata bilang declaring Catanduanes as Abaca Capital of the Philippines kasi dakulang produksyon ng Abaca sa Catanduanes and yung matuos. Not ang problema kasi pinaghali na naman sa Bangko Sentral kasi naging polymer na so ingrediente naman imbis na Abaca. Ano pa pwedeng mag-ibot po duman? Well, ihingi po kami ng mga insights and inputs about that. Yung Abaca production and Abaca farming. I'm not very particular, I'm not very knowledgeable about that. Yes. So pag maswerte po ang ML na makapasok sa House of Representatives, we will certainly be consulting yung mga think tank o mga agricultural groups para matugunan yung mga specific concerns na yan sa sarong probinsya katulad ng Catanduanes. Yes. So if you're having problem about the Abaca industry in Catanduanes, ay pwede man kami na magpatabang kan mga experts para mag-guide kami, mabigyan kami ng mga inputs kung ano ba dapat para masolusyonan yung mga challenges na nakakaharap sa Catanduanes about that industry. Yes, actually, ang Catanduanes pinagdeklara, batas ito, Republic Act, na declaring Catanduanes as Abaca Capital. Pero daining funding support para naman sa research and development. Dapat igwa. So we can always push for that. Because of course, sa Congress, one of its most important mandate is to always
enact a budget every year. So syempre, ang magagawa kan ML is we will be very particular about na kung ano ang mga dapat isilip dyan sa budget, mga proposals, and to make sure na napupunduhan ang mga arugaya ng mga programa at mga industry. Kasi ano ito ito yung kumbaga prime livelihood sa Catanduanes. Yes, yes. And hindi ko maintindihan yan first kung bakit mayong pondo sa research. Importante yan para nakaka-improve. Kasi ang research would tell us, would tell also the abaca farmers and producers ano yung pwedeng gawin para mas maging pakipakinabang and profitable yung abaca industry, di ba? Yes, kaya ang nangyari, raw materials galing dito, ilalabas raw materials, kaya kumbaga kulang kuminsan, depende sa panahon yung presyo ng abaca. Okay. Yes, okay. We will look into that first. Yes. We will look into that. Thank you po, Senator. Unless may mga hindi ko natanong na gusto mong ibahagi sa ating mga kabayan sa Catanduanes, go ahead po. Okay, sa mga kababayan ko po from Catanduanes ay bisto naman po nindo siguro po ako. Ako po si Laila de Lima at hali po ako na pinangaki po ako dyan sa Iriga City of Camarines Sur. Dyan po ako lumaki. So Bicolana po ako at katulad po na previous elections noong 2016 and 2022, umaasa po ako sa mga kababayan ko dyan sa Catanduanes at saka sa ibang mga lugar sa Bicol na kung pwede po ikonsidera nindo ang Samuyang Party List, number 6 sa balota, sa likod kan balota. Daipon nindo lingawan na baliktaron ang balota. After you vote for the senatorial and other positions, yung mga sa local positions, sa congressman, sa district representatives, ay baliktarin nindo po ang balota because nandyan po sa back of the ballot yung listahan kan mga party list candidates. At kami po ay number 6. So duman po sa taas yan. Madali po siyang hanapin. Ang mahihiling nyo po dyan sa number 6 is ML. ML lang po ang nakalagay dyan. Wala pong mamamayang liberal. At lalong-lalong wala pong pangaran na Laila de Lima dyan sa balota. Tadai po ako tumatakbo bilang senador, kundi nominee number 1 kan ML party list. Ang nominee number 2 is former Congressman Teddy Bronner Bagilat of Ifugao. And the third nominee is former Congressman Erin Tanyada of Quezon. So may mga karanasan na po kami sa lawmaking. Ako po bilang former senator at ito pong co-nominees ko bilang former congressman. So maaasahan po kami when it comes to lawmaking, maaasahan din po kami in terms of pushing for the appropriate legislative measures sa mga iba't ibang sektor and also sa national. ML stands for Justisya at Reforma. Justice and reform. Justice not only in the criminal justice sense. Dailang po ini yung pagpapapreso kan mga kriminal, kundi about social justice po. Ang katarungang panlipunan which affects and the marginalized sectors. And in reforma, we will be pushing for reforms sa party list system law because naaabuso na po ang party list system, and we will also be pushing for reforms sa political party system natin. Medyo po bulok po ang ating political party system. So kung pwede po, maasa po ako na tabangan man po nindo ang indong fellow Bicolana at iboto po nindo number 6 party list. And remember, saro lang pong party list ang pwede pong iboto ta. If you vote for more than one, masasayang lang po ang mga boto ta because it will be declared as stray votes or invalid votes. So maraming salamat po. Diyos mabalos po sa Indo, Diyos mabalos sa FERDS, saka sa radio station Indo, at Diyos mabalos po
mga taga Catanduanes. God bless. God bless. Thank you kay former Senator Laila De Lima. Alright mga kaperiodiko, maraming salamat at yan po ang nominado sa ML Party List ML Party List. Dakul kitang party list ko niya ng mga Bicolano, mga nominees, ano? Babalik kita sa programa makalipas ang nagka-representante mga patalastas. Manay Laila De Lima po para sa ML Party List. Kung nagtutubod ka mo na ang hustisya dahil dapat nagpapabor sa mayaman o makapangyarihan, kaiba nindo ang ML Party List. Number 6 sa balota.